Naubusan ka na ba talaga ng maisip kung ano ang ipopost mo bukas? Minsan gusto naman talaga nating maging tuloy-tuloy sa paggawa ng content. Pero ang problema, pagdating na ng oras na dapat gumawa ka na, biglang wala na tayong maisip. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng simple at talagang nagagamit na content calendar para hindi ka na araw-araw mangapa at mag-isip kung ano ang gagawin mo. Part 1. Ano nga ba ang content calendar? Ang content calendar ay parang nakasulat na plano ng lahat ng content na gagawin at ipopost mo. Dito mo ilalagay kung anong paksa ang tatalakayin mo, anong estilo o format ang gagamitin mo, at kung kailan mo ito ilalabas. Hindi naman ibig sabihin nito ay kailangan mo nang mag-post araw-araw ha. Ang tunay na layunin nito ay magkaroon ka ng malinaw na direksyon para hindi ka na naghahabol ng hininga at nangangapa tuwing oras na para gumawa ka na. Part 2. Pumili muna ng main topic. Bago ka pa man magsimulang gumawa ng schedule, alamin mo muna kung ano talaga ang pangunahing paksa ng page o content mo. Halimbawa, kung ang focus mo ay tungkol sa paggawa ng content sa Facebook, pwede mong isama ang mga ganitong paksa. Mga tips sa paggamit ng Facebook, gabay sa paglikha ng content, paano kumita mula rito, mga pagkakamaling dapat iwasan, at mga mensaheng nagpapalakas ng loob sa kapwa creators. Mas madali at hindi nakakapagod mag-isip ng bagong gawa. Kapag may malinaw kang mga paksang pwede mong balikan at pagkunan ng ideya. Part 3. Gumawa ng 3 hanggang 5 content pillars. Ngayon naman, gumawa ka ng tinatawag na content pillars. Ito ang mga pangunahing kategorya na laman ng page mo. Halimbawa, una, educational content, mga tips, gabay, at tutorial. Pangalawa, relatable content, mga sitwasyon na madaling makakonekta ang audience mo. Pangatlo, inspirational content, mga mensaheng nagpapalakas ng loob. Pang-apat, behind the scenes, ipinapakita kung paano mo talagang ginagawa ang content mo. At pang-5, engagement content, mga tanong, poll, o paksang hinihikayat silang mag-iwan ng komento. Kapag mayroon ka ng ganitong mga kategorya, hindi ka na kailangang magsimula sa wala o mag-isip mula sa simula tuwing gagawa ka ng post. Part 4. Gamitin ang isang topic sa maraming paraan. Isa ito sa pinakamahalagang diskarte na dapat mong tandaan. Hindi mo kailangang maghanap ng bagong topic bawat oras. Halimbawa, ang paksa mo ay paano gumawa ng content calendar. Pwede mo itong gawing buong tutorial video. Pwede rin itong ayusin bilang larawan o carousel post. Pwede kang maglabas ng maikling reel tungkol sa pagiging tuloy-tuloy sa pagpo-post. Pwede kang magtanong sa kanila, ano ang pinakamahirap para sa'yo kapag nagpaplano ng content? At pwede ka rin gumawa ng susunod na video tungkol sa mga madalas na pagkakamali dito. Ibig sabihin, isang pangunahing ideya ay pwedeng maging marami at iba't ibang uri ng content. Part 5. Gumawa ng simpleng weekly calendar. Hindi mo kailangan ng sobrang komplikadong spreadsheet o mamahaling tool ha? Kahit simpleng kwaderno, notes sa cellphone, o kahit listahan lang, ayos na yon. Ganito lang halimbawa ang pwede mong ilagay. Lunes, educational. 3 paraan para hindi maubusan ng idea. Martes, relatable. Yung gusto mo talagang mag-post, pero biglang blanco ang isip mo. Miyerkules, tutorial. Paano gumawa ng sarili mong content calendar ng step-by-step. Huwebes, inspirational. Hindi kailangang maging perpekto para makapagsimula ka. Biyernes, engagement. Ano ang pinakamahirap para sa'yo sa paggawa ng content? Sabado, tips. 5 bagay na dapat iwasan ng mga bagong creator. Linggo, pagninilay o inspirational. Bakit okay lang na mabagal ang usad basta tuloy-tuloy ka? Tingnan mo, simple lang, pero may direksyon ka na agad para sa buong linggo. Part 6. Maglaan ng idea bank. Isa pang napakagandang ugali, magkaroon ka ng sarili mong idea bank. Kapag may biglang pumasok na ideya sa isip mo, huwag mong sabihing, tandaan ko na lang to. Isulat mo agad. Kahit isang pangungusap lang, okay na. Pwede mong ilagay dito. Gawa ng video ang mga madalas na pagkakamali ng beginners. Paano gumawa ng magandang hook sa simula? Ano ang tamang paalala sa dulo ng post? Paano maging tuloy-tuloy kahit pagod ka? Ano ang gagawin kapag walang nakikipag-ugnayan? Pagdating ng araw na wala ka talagang maisip, buksan mo lang ang listahang ito. May pagpipilian ka na agad, hindi ka na mag-iisip mula sa simula. Part 7. Huwag punuin ng sobra ang calendar. At tandaan mo ito, hindi kailangang punong-puno at walang puwang ang schedule mo. Mag-iwan ka rin ng espasyo para sa mga biglaang pagkakataon. Halimbawa, may trending na paksa na swak sa gawa mo. O kaya naman ay may tanong ang audience mo na halos lahat ay nagtatanong tungkol dito. Pwede mo namang isingit yan agad. Content calendar ay guide, hindi kulungan. Hindi mo kailangang sundin ito ng eksakto kung may mas napapanahon o mas mahalagang content na dapat mong unahin. Part 8. Mag-batch create. Kung may libreng oras ka naman, subukan mong gawin ang batch creating. Ibig sabihin, gumawa ka ng maraming content ng sabay-sabay. Halimbawa, isang araw para lang sa pag-iisip at paghahanap ng ideya. Isang araw naman para sa pagsusulat ng script, isa pang araw para sa pagre-record,
Pagkatapos, pwede mo nang i-edit at itakda kung kailan sila lalabas. Malaking tulong ito para hindi ka araw-araw na lang nagmamadali at na-pressure na gumawa ng lahat mula simula hanggang dulo. Kaya kung madalas mong nasasabi sa sarili mo na, wala na talaga akong maisip na ipopost, baka hindi naman talaga nauubusan ng ideya ang problema mo. Baka kailangan mo lang talaga ng sistema para maayos at mapagsama-sama ang mga naiisip mo. Magsimula ka lang sa 3 hanggang 5 pangunahing paksa. Gumawa ng simpleng schedule para sa linggo. Magkaroon ka ng sariling listahan ng mga ideya. At tandaan mo, ang isang magandang paksa ay pwedeng gawin sa iba't ibang paraan at maging maraming content. Hindi mo kailangang maging puno ng imahinasyon araw-araw. Minsan, ang kailangan mo lang ay maging maayos at tuloy-tuloy. Kung gusto mo nang simulan ito, kumuha ka na ng kwaderno o buksan ang notes app mo ngayon at magsulat ka ng 10 ideya. Huwag mo munang isipin kung perpekto ba o hindi. Isulat mo lang. Dahil ang simpleng ideya na isusulat mo ngayon, pwedeng maging pinakamagandang content mo bukas. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, isave mo na para may babalikan kang gabay kapag gumagawa ka na ng sarili mong content calendar. I-share mo rin ito sa kaibigan mong kapwa creator na laging nagtatanong, ano na naman kaya ang ipopost ko? At huwag kalimutang i-follow ang page para sa mas marami pang simple at madaling sundang tips tungkol sa paggawa ng content. Tuloy lang sa paglikha, tuloy lang sa pagkatuto, at higit sa lahat, huwag kang matakot magsimula. Dahil hindi mo kailangang magkaroon ng perpektong plano agad. Ang mahalaga, mayroon kang plano na kaya mong sundin at panindigan. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Naway patuloy tayong gabayan ng Panginoon.